Kumusta mga ganun? Welcome back sa ating YouTube channel, Puro Pinoy. So ngayong araw, another update naman tayo about po politika ng ating bansa. So ang video nito is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So meron itong pabagkat na breaking news, Escudero nagpaalam na sa Senado. Supreme Court hinatulan na ang 18th Senators. So yan yung panonoorin natin ngayon, man. Bibigyan natin ng reaction and then tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoy, di na natin ito patatagalin po. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, breaking news, Escudero na maalam na sa Senado, Supreme Court hinatulan na ang 18 senators. So tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to, and then kayo na lang din bahalang humusga. So Viral Broadcast page, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Start. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senado pinapanagot na ng Supreme Court. Nanginig si Senator Escudero at 17 mga senador na nagpabalik ng articles of impeachment sa lower house sa naging hatol sa kanila ng taas-taas ang hukuman. Nanindigan ang House of Representatives na wala silang nilabag sa 1-year bar rule hinggil sa impeachment at kinwestiyon ang mahakbang ng Senado tulad ng remand, question of jurisdiction at ang probable dismissal ng impeachment if majority naman So tandaan nyo yung mga mukhang yun ha. Ewan ko kay Senator Lito Lapid, bakit niya binoto yun? Di ba nasa slate siya ni senators di umano ay magboto para i-junk ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente. According sa mga mamabatas at mga legal luminaries, this would be a violation of grave abuse of discretion and a violation of the Constitution that says the Senate must try and decide all cases of impeachment. Pinanindigan ng ilang mga senador tulad ni Senator Alan Petro Cayetano na bago dinggit ng korte ang kaso ay titingnan muna ang jurisdiction kung merong itong nilabag sa procedure. Dagdag pa niya, pwedeng ma-dismiss ng Senado. Nung Feb pa yan Di ba? Tapos ngayon, kikwestiyonin nyo. Dapat nung Feb pa lang, ganyan na yung ginawa nyo. Yung impeachment, when majority of the senator judges agree and vote for the dismissal na umani ng malawak na pambabatikos. Samantala, nagiging matunog ang pangalan ni Soto at Escudero para sa Senate President. Naging hati ang suporta ng mga senators kabilang... So kayo, sino ba yung mas preferred niyo, si Soto or si Escudero? Comment down below. Sa akin si Soto, akin par. ng mga bagong pasok ng mga senators sa 20th Congress. Malaking papel ang gagampanan ng Senado sa impeachment ng Vice President lalo na at nakatutok dito ang taong bayan. Subalit sa mga nangyayari ngayon, maraming mga netizens ang sumisigaw ngayon na i-abolish at buwagin ng Korte Suprema ang Senado dahil sa hindi patas at bias na pamamaraan ng pagpapatakbo ng impeachment. Senator 7, Senator Bungo, Senator Ruben Padilla, Senator Marcolita, Senator Aimee Marcos, and the 2 Villas. Pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator Aimee? I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Blanco, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Jesus Escudero. Why, sir? Di ba? Tanggi-tanggi pa si Chis Escudero. Wala siyang pinapanigan. Though, di natin alam kung totoo talaga yung niya, yung claim niya, pero kita nyo naman, suportado ng Duterte Black. Suportado ng mga senador ng Duterte. Ang galing, nagkataon lang ba yun? Diba? Ano ba yun? Dahil ba inano niya yung forthwith? Yung meaning ng forthwith na hindi niya inagad-agad. Grabe. Wala naman kami nakitang hindi dapat siya suportahan. So, wala kaming nakita na hindi siya dapat suportahan. Bakit hindi na lang rektahin na susuportahan namin siya kasi pabor siya sa sa amo namin 'Di ba? Hindi niya sinimulan agad yung impeachment. Kasi ganyan naman talaga sila pare. Kung mag-a-against sa kanila, di nila tatanggapin 'yun. 'Di ba? Biglang na sa kanila 'yun. Sobrang tawag dyan, hindi nakatanggap-tanggap sa kanila yun kapag against sa kanila. Kaya nga yung mga news outlet, di ba? Halos lahat talaga ng news outlet dinidiscredit nila. Di ba? Mas preferred nila na sa mga vloggers kumukuha ng mga balita. Hindi sa mga news outlet. So, mantakin nyo yan. Diba? Yung mga supporter nila nananawagan sila.
We support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir. Wala naman kasi as is man ako. Wala man akong hiningi. Wala man pinirami sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado, yung leadership niya. Sino naniniwala doon na walang kapalit? Kasi sa pagkakaalam natin, ganyan din yung sinabi ni Senator Raimi nung binuksan niya yung tawag diyan, yung illegal arrest ko ni FPRD. May pa disclaimer pa siya na hindi ko to ginagawa para magpabango sa mga DDS supporter or sa mga DDS. 'Di ba? Tapos after nung hearing na yun kay FPRD, biglang inendorso ni BP Sara. So ito, yung kay SP Chis Escudero daw, wala daw hiningi. Pero kita nyo naman, halos lahat ng boto ng Duterte 7 or ng Duterte or yung mga senador ng Duterte Black is nandun kay SP Escudero yung boto. Like dun pa lang Nakita ko very open to everything. Hindi siya Pero open to everything. Kakatawa naman to. Hindi nga sinimulan yung kahit forthwith na yun 'di ba? Kahit marami na nagsabi sa kanya na forthwith, simulan agad-agad. Hindi niya nga sinimulan tapos sabihin open. Baka open arms sa mga Duterte, ganon. Hindi marekta. Hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, kung siya, yung nakikinig siya. So that's what... Di din ma-explain ni Bato Tingnan niyo yung explanation ni Bato. Parang di niya rin ma-explain yung ginagawa ni SP Escudero na hindi niya mabanggit na tawag dyan, medyo pumapabor kay BP Sara yung ginagawa ng SP. Tingnan niya, parang nahihirapan siyang ipaliwanag very open. Everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, siya yung nakikinig siya. So that's what we need as a Democrat. Diba? Hindi niya maipaliwanag kung ano yung ginagawa ni SP Escudero. Tapos nakikinig daw siya. Sobrang ang daming na nagsabi sa kanya, diba? Nasimula na yung impeachment na yan kasi forthwith naman yung inilagay sa Constitution. So, paano nakikinig siya? Like institution, pakinggan ang lahat. So, sir, kung tatanungin ka, anong hihingi? Ha? Gusto nyo ng democratic na pakinggan ang lahat? Di ba dapat yung impeachment na yan ni BP Sara, kung gusto nyo talaga na pakinggan ang lahat, huwag nyong pigilan na magsimula yung impeachment. Di ba? Hayaan nyo na magkaroon ng impeachment para mapakinggan yung lahat, yung taong bayan. Grabe. Sinusugarcoat nyo naman yung mga pinagsasabi nyo Mong committee kay Senate President Escudero. Wala na akong hinihingi kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung gano'n, di ba? Kung halimbawa, we will vote for him as the Senate President tapos yaman incumbent senator, yung kung ano yung hawak ko, I suppose yun pa rin naging hawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan at hindi rin niya in-offer sa akin dahil that's my understanding. Sir, last na lang. So, si Marcoleta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang hiningi niya. I presume na napangako na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time na bago kayo mag-commit with SP Cheese, may hiling ba kayo or any favors asked about the impeachment proceeding? Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan. Kung talaga ba? Hindi. For example, si Senate President Escudero, gusto niyang simulan agad yung impeachment na yan. Diba? Kasi sabi niyo, hindi yan factor na about sa about sa impeachment ni BP Sara. Kunyari lang, sinimulan agad ni SP Cheese Escudero yan or gustong-gusto niyang simulan agad yung impeachment na yan. Iboboto nyo kaya yan?
Parang hirap paniwalaan eh. Baka nga maghanap kayo ng ibang politiko eh. Di ba? Ibang iuupo nyo dyan. So, sino ba dito yung naniniwala kay Senator Bato? Di ba? Na hindi factor yan yung about sa ano ni BP Sara. Kaya nila iboboto si SP Escudero. Ang hirap paniwalaan eh. Para sa akin lang naman. So, para sa inyo, Bato talaga parang nag-joke Na eh. nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin. Lahat ng sides. Lahat ng sides. Sinabihan nga ni SP Escudero yung taong bayan na nagmamadali kayo, atat na atat kayo eh. Na kung tutuusin, supposed to be, Feb pa lang, nasimulan na yan. Yun ang liderato. Pinapatawa mo ako, Sen Bato ah. Yes. Sa impeachment, sir, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingin Malamang. Ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Ganyan naman talaga eh. Oo. Mag-usap pa kami. Tingnan namin. Baka sabihin nyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Hiningin na namin yan noon, di ba? Pero one thing I can assure you is that ako, from my personal na paniniwala ko ito. Okay. Ano that, yan? Since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to Ang question ko lang dyan para, bakit kailangan sila pa yung ano, di ba? Sila pa yung, tayo pa yung mag-a-adjust sa 20th Congress kung itutuloy ba nila yan o hindi. Di ba trabaho nila yan? Tsaka yun nga, ang sabi naman, di ba, hindi naman siya about sa, sa paggawa ng batas eh. Impeachment naman yan eh. So, dapat talagang ituloy yan. So, ibig sabihin, pati itong transition ng 19th at 20th Congress, possible na gagamitin na naman nila to. 'Di ba? Para patagalin na naman tong impeachment na to or para subukan na naman na ipa-dismiss. Grabe, di talaga nauubusan yung mga to eh. ever actions that were took place during the previous Congress. You can expect me also to raise the same question sa floor once the 20th Congress convenes. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. Sige, ask tanong yourself. na rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous sa previous Senate of the 19th Congress. So, okay. 'Di ba? Ibang klase na mindset. Para lang talaga maprotektahan si BP Sara eh. Gagawin talaga nila lahat para. Ay, kawawa yung Pinas dito eh. So, Senator, ibig sabihin, bago kayo mag-decide kung i-dismiss o hindi, paano po yung scenario? Kailangan po bang magbotohan kung sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun. Dapat it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. By the Senate. So, paano We are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So, yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung Ay, nako. para ano ba? Yan ang i-raise ninyo? 7? Solid 7? I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong Senate of the 20th Congress kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 19th Congress. So, sorry, isa na lang. Sir, hindi nga Alangan naman. 'Di ba? Alangan namang tanggihan nila 'yan. 'Di ba kapag ganyan, ayaw nila magpabayan, dapat panagutin din sila. Tatakpo-takpo sila tapos ayaw nila. Anak ng tokwa. ba
proof na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan nyo mag-trial, yung pong pag-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila may order kayo sa kanila eh. Na-comply na yung isa sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution yung pong articles and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na nga composition rin ng Senate na 20th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga, paano masettle yung issue of jurisdiction? Tanungin natin kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi na napag-usapan yan ni SP? Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yung, personal ko lang yan na Hindi nila napag-usapan ni SP. So, sino dito yung naniniwala? Comment down below. paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi. Malamang. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Trial, Senate So, yun, parang sinabi niya dito, tatanungin niya. So, malamang sa malamang, kapag tatanungin niya yan, doon na naman sila gagawa ng senaryo na naman. Na, bakit ganyan? Baka may mga pasabog na naman yung mga yan. Diba? So, for sure, maybe, I don't know if pinaghandaan na ba nila. Pero, I don't know. Diba? Kasi kung pinaghandaan nila yan, grabe talaga. Sana sa 20th Congress maging dapat maging handa din sila ba when time comes na magsimula na nga sila yung Duterte 7 or sila Bato na tanungin or questionin yung 20th Congress para kung ayaw lang naman nila na mabaliwala tong impeachment na to ay grabe. President Escudero said the power of the impeachment court is limitless. They can do what they want. You can do what you want, being a member of the impeachment court. So now there are sectors saying that they can acquit, they can convict, but they can also dismiss. Being a court, they have the power to dismiss the impeachment against Vice President Sara Duterte. And some have said as the 20th Congress opens, that is a possibility. Jurisdiction will be brought up. Constitutionality was already brought up. But there are so many other issues. Posible bang matuloy at hindi matuloy ang impeachment trial given the landscape, the makeup of the 20th Congress? For me is both siya na pwede matuloy, pwedeng hindi. Pero yun nga, if ever kasi na hindi siya matuloy, for sure, mas grabe yung pagbatikos or batikos na matatanggap ni VP Sara dyan. Diba? Ki-questionin yun na parang grabe ang kakapal. Diba? Well, I beg to disagree with my colleagues. I beg to disagree with that because the Constitution says that we should move forthwith. It doesn't say there you may move or the Senate will act forthwith and may also dismiss the case. It's not there in the Constitution. We have to act on it. Now, there's a gray area there that a lot of lawyers love using. They like to say, there's a gray area that means we can come up with our own implementation, our own guidelines. I'm looking at precedents lang, Karen. Precedents was in 2001 or 2000. Remember when we were Spice Boys, Karen? We were both young then. And I was a member of the Spice Boys group. We filed the articles of impeachment against former President Estrada to the Senate. And the only way we did that, and the only way that was possible was when then Speaker Manny Villar got the articles of impeachment after the prayer, read the articles of impeachment that brought it to the Senate. Did the Senate dismiss that and say that no, that was not a proper motion, you did not do it rightfully, and therefore we remand it or return it back or we dismiss it outright? No. Senator Nene Pimentel then was the Senate President, heard and received the 77 firm signatures, and they proceeded with the trial. The rest is history. But you did not. Diba? So, malinaw dito kung bakit iniiwasan talaga nila na masimulan yung impeachment kasi natatakot sila sa mga ganitong pasabog especially kung I don't know lang pero what if, diba, tinimbrehan na sila ni VP Sara na anak ng tokwa yung pera na yan. For example lang naman to, di ba? Na nadekwat nga, na parang nadekwat yan So, baka kapag ganyan yung scenario dyan, na mangyayari? Hindi pipigilan talaga nila na magsimula yung impeachment na yan. Kasi once na masimulan yan, wala na. Ensured na impeach yan.
Di ba? Kung ganyan kabigat yung ebidensya. So, ibig sabihin, kung hindi sila confident na harapin itong impeachment na to, may malaking possibility na aware mismo sila na tatalunin sila kahit na lalamang sila sa boto. Ano? Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, kahit na lamang sila sa boto bilang ng senador, kapag kasi sobrang linaw ng ebidensya para maki-question yung mga senador na hindi i-impeach si VP Sara. Diba? And then, alam naman natin talaga na may mga diehard Duterte senators talaga dyan na boboto kahit na sobrang linaw yung ebidensya. Diba? Yan si Robin Padilla, sila Bato, sila Bongo. Ewan ko lang kung hanggang saan yung loyalty nila. Pero may malaking porsyento na hindi pa rin nila i-impeach si VP Sara kahit na sobrang linaw ng ebidensya. Kasi parang diehard nga, di ba? So kung i-impeach nila si VP Sara, well, sobrang saludo sa kanila. Pero yun nga, maa-at stake yung pagiging senator nila, especially this coming 2028. Baka hindi na sila manalo. Pero anyways, si Bato naman at saka si Bongo is kakapanalo pa lang, di ba? So ibig sabihin, next election pa yan. Next midterm election. So siguro si Robin Padilla, kailangan niya ng boto this 2028. Di ba? So, ayun. But the question, the challenge you have now is that did not cross two different Congresses. Yes, but I'm just giving you precedence. So also with the Corona, whether rightly or wrongly, because I felt that it was also witch hunt on Corona, and I felt I was not there. I was no longer there, Karen. Remember that I resigned in 2011. And so, there's legal precedence on this. So I'm looking at the legal precedence on this. Okay. Whether I am for Sara or I am against Sara, whether I want to impeach her or to dismiss the case, it is of my opinion only. And therefore, the process should still continue. In the end, we vote. That's the point there. In the end, you vote. If you're sympathetic to Madam Sara, if you feel it's a witch hunt, then you vote to acquit. But if you feel that the evidence at hand is sufficient enough, then you vote to impeach. My point is, we have to go through the process. Although, one of the reasons why they're saying, bakit ka nagpirma doon, bakit ka bumoto doon sa 18 to remand? Because at that time, I strongly believe that hindi pwede siyang tumawid sa 20th Congress. And today, what do you believe? Well, now if the Senate agrees as a body to discuss it once again, then I have no choice. It's a collegial body, no? So we have to listen to the Senate. But my point being is, we must act on this, whether we like it or not, and therefore, vote on using your conscience, Karen. Okay. Why are we afraid right away? But if to outright dismiss it, Karen, I'm worried. I am very worried that... Tama ba yun? Nakasali siya sa nagboto ng 18 tapos ngayon parang nag-change lang. Correct me if I'm wrong, yung pagkakaintindi ko. So kung ganun ba, ano ba yung masasabi nyo kay Mig Subiri? May pagbalimbing ba or wala? Or kayo na bahala, kayo na humusga. The credibility of the Senate as a body where people can go if they are aggrieved by these powerful people which are what you call constitutional offices, like the president, vice president. If that disappears, then the people will have no longer any faith in the Senate. All right. But then the talk is, of course, when the 20th Congress opens, you will take your oath, right? Once again, because you will have, how does that work? Will only, because right now, you are still an impeachment court. Tama, di ba? Yes, yes. Nakinidiya yung Senado, pero naka-impeachment court kayo. Nakasinidiya, nag-adjourn na, pero the impeachment court remains. That's correct, right? So the new senators that are incoming will have to take their oath. Tama? Well, there will be 12. We're 12 remaining senators, and the 12 have already taken their oath. So yung 12 na papasok will take their oath, all right? So That's then so in effect, it continues. The court continues. So ang tanong dito is, what if one member of the Senate actually files a resolution or... Yan dun yung isa sa parang, diba, na parang hindi mo maintindihan ba kung bakit parang nakadepende sa 20th Congress kung itutuloy ba nila or whatsoever. Meron namang matitirang 12 na senators, diba? Diba? Na nasa 19th Congress. So, bakit pa maano sila pwera na lang siguro kung like 100% talaga or lahat talaga ng senador pinalitan. Parang yun, parang medyo mahirap yun. Parang, mahirap ituloy ito Diba? Kasi, bagong set talaga lahat. Kaso lang ngayon, 12-12 12 yung luma, 12 yung bago. Diba? So, bakit pa maano natin na yung mga bago hindi pwedeng hindi nila pwedeng ituloy yan. Kailangan nilang ituloy yan kasi may nasimulan yung 19th 'di ba? At saka trabaho naman nila yan.
So parang nag-apply ka lang ng trabaho sa kumpanya. Kaya nga may tinatawag na ano, di ba? Yung magte-tender ka lang ng resignation mo para yung trabaho mo maipapasa mo sa bagong or sa papalit sa'yo. Sana ganyan sa Senado, ano? Brings it before the court na lang, brings it before the court that you cannot cross the impeachment to the 20th Congress because there is a Senate rule wherein all proceedings end per Congress. It doesn't say which proceedings, but it says all. It didn't say legislative proceedings, it says all. So then you'd have to debate on that and take a vote on it, which may lead to a dismissal. Is that correct? That's correct. That is correct. Well, I've listened to a lot of learned lawyers in many shows, and they said that the only way to stop the proceedings would be a Supreme Court ruling. If there's a group that was this justiciable issue, and they take it up to the Supreme Court, and the Supreme Court says yes. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial. So, yun, hanggang dito na lang muna, no? So, kita nyo naman yun. Again, that is from Viral Broadcast PH. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Malinaw pa sa klaro yun. Grabe si Senator Bato talaga. Di mo talaga maintindihan na parang, ewan ko kung, parang inaning lang tayo, di ba, na kesyo ganyan. Iboboto daw nila si Escudero, hindi dahil sa di ba? Iboboto lang nila kasi kahit naman daw hindi about sa ni BP Sara, something like that, na wala daw silang nakikita. Di ba? Wala silang nakikita na kay Escudero. Malamang wala talaga makikita na diyan kasi pumapabor sa inyo eh. Di ba? Which is yun naman talaga sila, ganyan naman talaga sila parati. As long as pumabor ka sa kanila, tatanggapin ka nila kahit ano pang nakaraan mo, kahit ano pang kwento mo, kahit ano pang nagawa mo. Ganyan nga yung nangyari kay Amy Marcos, di ba? Alam nyo na kapatid ni BBM yan. Alam nyo na ayaw nga ni Hanilet dyan eh. Di ba? Pero syempre, tatanggapin nyo kasi pumapabor sa inyo or makikinabang yung amo nyo. Di ba? Tayo yung parang tayo na parang yan, ng O2 bang tawag dyan? Di ba? Parang sobrang linaw eh. Sobrang linaw naman kung bakit nyo iboboto ng straight si Escudero. Kasi nga papabor sa inyo, di ba? Yan nga yung ginawa nyo sa sa midterm election eh. Na ipapaboto nyo sila Bondok, sila Philip Salvador para lang dadami yung bilang nyo dyan sa Senado. 'Di ba? Para dadami yung bilang na hindi i-impeach si BP Sara. Tapos ngayon sasabihin, kesyo ganyan, kesyo ganito. 'Di ba? Huwag kami, 'di ba? Huwag kami, hindi kami pinanganak kahapon. 'Di ba? Nahirapan si Senator Bato na ipagtanggol yung yung actions ni SP Escudero na parang hindi lilitaw na pumapabor sa kanila. Diba? Like, kita nyo naman, iniiwasan pa nga ata na about siya na, si Escudero kasi, diba? Actually, yung tanong pa lang na bakit nyo ibuboto si Escudero? Tapos ang sagot lang is parang, wala naman kami nakita. Nangingilag, diba? Hindi sana dapat, nagpaka-honest na lang siya. Sabihin niya, iba yung understanding niya sa forthwith eh. Papabor kay BP Sara eh. So gusto namin yung understanding niya sa forthwith. Diba? So parang ganyan ba? Ay nako. Ewan ko talaga kapag ako talaga nakikita ko si Senator Bato parang medyo nakaka-stress na nakakatawa na parang grabe yun. Grabe yung pag-defend niya talaga kay SP Chis Escudero eh. So kita nyo naman yun parang inano nila dito na secured na yung 7 na senador. Parang I think nakita ko sa isang video 13 nga eh. 'Di ba? 13 na parang magbo-vote kay SP Escudero. So wala na magagawa diyan kasi gusto talaga nilang ituloy si Escudero Kasi kita nyo naman ang majority naman talaga ngayon sa senador is may pagka Dutertes, 'di ba? So di na tayo magugulat dyan. Paano? Usaping kapangyarihan siya eh. So,
yan din yung ano talaga, yan din yung isa sa nakakalungkot talaga sa bansa natin kasi yun nga, yung mga senador natin, imbis na asahan natin sila na ano sa bansa natin, parang yung loyalty nila is nag-i-stick lang sa isang tao, di ba? Which is yun nga, parang magbe-benefit lang din sila pagdating ng araw, pagdating ng next election, you know, dahil sa impluwensya. So, yun nga, nakakalungkot. So, kayo na masasabi nyo dito kay Senator Bato? Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, medyo nakakatawa talaga yun. So, anyways, Viral Broadcast PH, Philippines. Like, comment, share, subscribe. I mean, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin, Viral Broadcast PH. Tapos, syempre, Philippines. So, that's it. Thank you so much for watching. Philippines.